kung ating makakaharap si Jesus Nazareno sa sandaling ito o sa pagpasok ninyo sa simbahan, ano ang inyong mararamdaman kung sabihin niya sa inyo, alam ko kung bakit nandito ka? Ano kaya ang pakiramdam ninyo kapag sinabi niya sa inyong tahasan at diretsuhan, alam ko kung bakit nandito ka? Kung kayo ho kaya ay tanungin, bakit kayo nandito? Iba-iba siguro pa rin ang sagot natin. Meron akong dinadasal, nagpapasalamat ako, sinama lang ako, may tatagpuin ako, namamanata ako. Marami tayong dahilan. At maaari ding hindi yun ang tunay na dahilan. Dahil ibang tao ang kaharap natin. Depende sa kaharap natin. Pero balik tayo kung sabihin ni Jesus Nazareno, pero ako, alam ko kung bakit nandito ka. Ganun po yung kanyang bungad na pananalita sa mga tao sa Ebanghelyo ngayon. Kung matatandaan po ninyo, nung isang araw, nung isang linggo, ay ang Ebanghelyo tungkol sa paghimala, pagpapakain ng libu-libong tao. Nagpakain si Jesus Nazareno, natandaan ninyo, sa pamamagitan lamang ng ilang tinapay at ilang isda. At nung nakatikim ang mga tao, tuwang-tuwa sila. At dahil doon, sinundan nila si Jesus. Papauwi na si Jesus sa Capernaum, nauna pa yung mga tao sa kanya sa Capernaum. At yung mga tao, alam nyo, medyo kung gagamitin po natin ang katang-isip natin, medyo parang comedy po yung tagpo ngayon. Yung mga tao na alam nila, darating dun si Jesus Nazareno sa Capernaum at nauna pa sila kay Jesus Nazareno sa Capernaum. Nung bumugad si Jesus, sabi pa nila, Guro, nandito po pala kayo. Kunwari pa na hindi nila alam. Sa inyo parang medyo nakakatawa din yung eksena. Di ba? Meron tayong ganon. Inaabangan mo halimbawa yung crush mo. Dadaan dyan. Alam mo namang dadaan dyan eh. Umabang ka doon. Tapos nung biglang dumaan siya, sabi niya, ay, nandito ka rin pala. Parang ganon yung tagpong yun. Kunwari ka pa. Pero sinadya mo naman. Kaya nung sinabi nila kay Jesus Nazareno, nandito po pala kayo. Anong sagot ni Jesus Nazareno? Alam ko kung bakit kayo nandito. Naghahanap na naman kayo ng tinapay. Gusto niyo na naman ng ayuda. Gusto niyo na naman ng balato. Gusto niyo na naman makalibre. Alam ko kung bakit kayo nandito. Mga kapatid, yun yung gustong dalisayin ni Jesus Nazareno. Siguro nga sa umpisa, medyo hindi maganda yung motibasyon ng mga tao. Kung dati-rati gusto nilang makinig kay Jesus Nazareno, gusto nilang mabusog kay Jesus Nazareno sa sinasabi niya, ngayon, ang gusto na nila yung tinapay ni Jesus Nazareno. Kung dati-rati ang gusto nila si Jesus, ngayon ang gusto nila yung ibibigay ni Jesus. Maging makatotohanan po tayo. Kung kayo rin po ang nasa lagay ni Jesus Nazareno, alam niyo lumalabas doon yung pagkatao niya. Na bagamat siya'y anak ng Diyos, may hugot din si Jesus. Hindi naman ako yung hinahanap nyo eh. Yung tinapay. Huwag nawang pagkaharap natin kay Jesus Nazareno, baka sabihin niya sa atin,
Hindi naman ako yung hinahanap mo eh. May hinihingi ka sa akin eh. Yung hinihingi ko, yung hinihingi mo, ang hinahanap mo, hindi ako. Ano po yung sasagot natin kaya sa Kanya? Yung hinahanap mo, yung visa eh. Kasi nag-a-apply ka ngayon, hindi ako. Ang hinahanap mo, yung pera na hinihiling mo ngayon, tumama ka sa loto eh. Hindi naman ako. May hugot si Jesus Nazareno sa mga tao. Ako ba talaga ang hinahanap ninyo? O hinahanap nyo yung ibibigay ko sa inyo? Kung tayo rin kaya ang nasa kalagayan ni Jesus Nazareno, natitiyak ko maintindihan natin siya. Kung meron taong sama ng sama sa'yo, ang tawag lagi sa'yo, best friend, bestie. Pero alam mo, kaya naman laging ganun, kasi nang lilibre ka. Siguro bibiruin mo, kaya mo naman ako kinakaibigan eh. Kasi nililibre kita. Pag hindi ba kita nilibre, kaibigan mo pa rin ako. Kumpare, nandito ka pala. Kaya mo naman ako kinukumpare. Mangungutang ka, no? Kung wala ba akong maipapautang sa'yo, kumpare pa rin ba ako sa'yo? Aminin natin, ano yung mararamdaman din po natin kung yung gustong sumama sa atin ay sumasama lang, hindi talaga dahil sa atin, kundi sa maibibigay natin. Kung kayo po yun, natitiyak ko, ang sakit naman ng Father. Hindi pala ako ang gusto niya. Diba? Kaya yung iba, kaya pala napangasawa ko tong taong to, ang habol pala niya yung kayamanan ko, yung pangalan ko, yung kapangyarihan ko. Di ba masasaktan din po kayo? Hindi rin po kayo matutuwa kasi akala mo ikaw ang mahal. Mahal pala yung pera mo. Kaya pala ikaw ang sinasamahan, ikaw ang nasa posisyon ngayon eh. Ang mahal pala yung posisyon, hindi ikaw. Kaya balik tayo, tapatan. At huwag tayo matakot sapagkat yun ang gustong dalisayin ni Jesus Nazareno sa atin. Dahil aminin natin, lahat naman tayo nag-uumpisa sa ganoong bagay. Bakit ka nandito? At huwag na nating pabulaklakin ng sagot. Sapagkat may kasunod yan si Jesus Nazareno, alam ko kung bakit ka nandito. Alam ko kung bakit hinahanap mo ako. Gusto niyang itama yung mga tao sapagkat ang gusto ng mga tao, higit na tinapay. Mas marami pang tinapay. Mas marami pang ibibigay. Hindi ho ba ganun naman talaga ang kalakaran ng mundong ito? Yun naman ang ating direksyon sa buhay. Gusto natin madagdagan pa. Kaya nga 'di ba gustong-gusto natin kakain sa mga buffet kasi mas marami. Kasi yun ang ating direksyon bilang mga tao. Mas gusto natin mas marami. Kaya 'di ba pag may nagtitinda, sa pag nanonood ako ng mga online shopping, no? 'Di ba? May mga ganon. Wait, there's more. Para mabili natin, may libre pang ganito, may dagdag pa na ganito. Kasi alam na ang kiliti ng tao, pag nagdadagdag, yun ang gusto natin. Dahil hindi tayo makontento. Gusto pa natin higit na tinapay katulad ng mga tao. Pero ang paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno, wag lang higit na tinapay, higit pa sa tinapay ang asamin natin. Ulitin ko po, wag lang higit na tinapay, kung hindi higit pa sa tinapay ang asamin natin at hanapin natin sa buhay. At
Sino pa ba ang higit sa tinapay? Mismong si Jesus Nazareno ang tinapay ng buhay. Huwag lang yung maibibigay ko. Ako mismo, ibinibigay ko ang sarili ko sa inyo. Yun ang inyong tanggapin. Yun ang inyong hanapin. Sapagkat yun ang tunay na makapagpupuno ng buhay ninyo. Hindi lang yung maibibigay ko. Hindi po masama mga kapatid, magdasal tayo, guminawa sa buhay, gumaling sa karamdaman, magkatrabaho na, mag-abroad na. Pero wag natin kalilimutan, may higit pa dyan na dapat natin asamin. At yun ay ang Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang buhay. Kaya nga't sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, iwanan na natin ang mga luma na pamumuhay. Hayaan natin ang Panginoon ang mabuhay sa atin. Si Kristo ang pakinggan natin. Si Kristo na nagtuturo sa atin ng katotohanan. Hubarin natin ang dating pagkatao na nagpapahamak sa atin dahil sa mga masasamang pita. Magbago sa diwa at pag-isip. Maging kalarawan tayo ng katwiran at kabanalan. Kaya't mga kapatid, sa misang ito po yung ating ipagdasal na sa kataimtiman ng ating puso, kapag natanong tayo ni Jesus Nazareno, bakit ka nandito? Sana po walang halong bola at tapat nating maisagot, opo Panginoon, may hinihingi ako sa iyo, nandito ako dahil may dinadasal ako, pero higit pa dyan, nandito ako dahil sa iyo. Ibigay mo man o hindi, mangyari man o hindi, nandito pa rin ako dahil sa iyo. Sapagkat ang hinahanap ko, hindi lang yung maibibigay mo, higit pa sa tinapay, higit pa sa ibibigay mo, ikaw ang nais ng buhay ko.